Bagong mga eksenang kaganapan, may nag-send kasi sa akin, no? Diyan pala, ano na ba date ngayon? June 19, ano? June 22 ay everyone is invited, okay? Dito sa Parliament Gardens in Melbourne, Australia, 10 a.m. to 4 p.m. Mamaya i-post natin ito. 10 a.m. to 4 p.m. So lahat ng mga palangga ko sa Australia, pumunta kayo dyan sa Melbourne, 10 a.m. to 4 p.m. sa Parliament Gardens. Marami akong mag-anak at kaklase actually sa Australia. And pumunta kayo dyan para naman kayo ay makibahagi sa laban na ito. This is for PRRD at syempre para sa ating bayan. Paano ba natin uumpisahan ang ating part 3 ng teleseries? Okay, syempre, ang target kasi natin dito is yung demonyo. Okay? Ang target natin ay ang alpoterang nagpahamak kay Pangulong Duterte. Okay? Ngayon, mga kababayan, kung natatandaan niyo, babalikan ko lang kayo nung 2022, nung una kong binoljak ang mga bangag. Dahil, alam nyo na kung anong mga ginawa nila, maraming nagalit sa akin noon. Ay, Marlica, pinag-iwalay mo, pinagwawatak-watak mo, ganyan, ganyan, ganyan. Diba? Pinabayaan ko lang sa'yo. Sabi ko sa inyo, one day you will realize, yung sinasabi ko. And look at what happened now with Pangulong Duterte. Sa lahat sa atin na ginigipit ng mga bangag. Hindi ba totoo yun? Ngayon, kayo ay nililihis ng landas ng mga double agent na tinatawag. Double agent o yung pinamumunuan ni Alpotera. Now, ngayon, mga palangga, nakita nyo na kung paano, madam, bakit ba nila ayaw kay Ma'am Hanelet? Ito nga, isa-isahin natin yung mga pinapakalat ni Alpotera ngayon. Number 1, inilabas natin sa inyo kung ano yung naganap doon sa The Hague, kung bakit nagkagulo-gulo. Ulitin ko po, ang issue natin, it's not about personal ni Pangulong Duterte. It's about personal na kadyutahan ni Alpotera. But ito lamang ay kailangan yung malaman dahil nga siya ang punot dulo ng kadyutahan kung bakit nagkakawatak-watak o nagkakaaway-away ang mga tao sa The Hague. Yun ang titignan nito. At mamaya masusurpresa kayo. At mag-iisip kayo, tutulungan ninyo ako. Oo nga, So mamaya na yon. Now, mga kababayan, hindi ba nagsimula ang isyong usaping ito dahil nga ayaw ni Alpotera na magsalita kami ni Harry Roque ng antay-bangag na pangit na salita laban sa mga Marcos. Pangit na salita laban kay Amy Marcos na nagbigay ng lechon o kina-question ko nga at ng pakimkim doon sa The Hague. Doon tayo, wag kayo lumayo. Yun ang issue. Alright? Yun ang issue. Doon po nagsimula ang lahat. Tandaan ninyo, bago pa ako dumating sa second time na pumunta ako doon, nag-aaway-away na yung mga iro ni Alpotera. Okay? Nag-aaway-away na yung mga minamantikaan niya. Yung mga bunganga galing sa maybe more than 30, kasi yung 30,000 euro na sinasabi na pinagmumudmud doon ayon sa ating informante during the time yon nung bago mag-birthday si Inday Sara. Wala pa yung una nung pumunta, wala pa yung mga binibigay doon sa mga iro na mga ngetpa. Huwag po tayo lumihis sa issue. This is not about love life ni Pangulong Duterte. This is about kung sino ang nagkanulo kay Pangulong Duterte, sino ang naglalaro as double agent, o sino ang kunwari nagpapanggap na para sa mga mahal na mga Duterte, mahal na pamilyang Duterte, pero kanilang sinisira. Doon tayo. Kasi doon ang punot dulo. Now, ngayon, itong si Alpotera, nagpapakalat, syempre, ng kasinungalingan para i-divert ang issue sa kadyutahan niya. Okay? Dinadivert niya yung issue doon sa isang
itong yung girly, okay? Dahil pinangalanan na yan ng politiko, babasahin ko lang to sa inyo. Ikaw, Alpotera, kadyota-jotahan ka talaga, talagang kahit anong galing mo gumawa ng kwento at magtahi, hindi ka mananalo, girl. Huhubaran ka at kukuyugin ka. Believe me. Okay, believe me. Eto. May article kasi yung di ba una may article yung bilyonaryo, yung about doon sa rumored girlfriend daw ni Pangulong Duterte na girly. Tagal na yun eh. Di ba? Tagal na yung mga issue na yun. Biglang lumabas. Pinalabas ngayon ang question ko, ikaw, Miss Girly, tignan mo kung gaano ka ginagago ni Alpotera. Pinagkakanulukan niya sa mga media, okay? Sa mga media para ikaw ngayon ang lumalabas dito na masama or pinapalabas ngayon ng grupo ni Alpotera na ikaw yung tinitira ko. Mali. Ma'am, naalala mo, babalikan ko uli ha. Okay? Dahil ito, ang punot dulo nito, Marcos Bangag at Lisa Tanas ang ending nyo. Maniwala kayo sa akin. Itong mga ito, talagang nagkakapera talaga itong mga to. Balikan ko uli yung kinuwento ko. First day na dumating ako sa Hague, the second time around, sa apartment ni Harry Roque, inintroduce ni Alpotera sa akin si Girly sa harap ng mga tao na hindi naman kakilala ni Girly, na hindi naman ako kakilala ni Girly personally. Miss Maharlika, siya ang girlfriend ni PRRD. Ipinahiya mo, Alpotera, yung Girly na hindi ko naman kilala. Di ba sinabi ko sa inyo? Now ngayon, itong si Alpotera nag-feed ng information para mabaling kay Girly ang issue. Here's the article. May nag-send lang sa akin. Alright? Ito. Ang sabi ng article ng Politico, kaya kayo Politico na fake news na naman kayo. Politico.com. Okay. Ang sabi dito, dinamay pa si Basti dito. June 19 article. May nagsiselos. Baste sides with Rodi's, with Pangulong Duterte, rumored lover amid feud among Duterte loyalists. Nag-side daw si Mayor Basti, okay, kay Girly, doon sa rumored girlfriend ni PRRD, ganyan-ganyan, doon sa yung eksena ngayon nagbakbakan ngayon. Okay, tama naman yun na mag-side si Basti. Dahil wala naman, alam mo yung taong yun, yung Girly, wala po siyang, as far as I know, dahil nasa taas lang siya ng apartment, sabi ko, hindi kami nagkaroon ng one-on-one na conversation na kung ano pa man. Wala siyang sinabi about kay PRRD. Wala siyang sinira, wala siyang sinabing personal about kay PRRD, kung ano man, wala talaga. Si Alpotera ang nagpahamak sa kanya. Ngayon, eto, hindi malayo na si Alpotera ang nagbibigay ng mga information na kasinungalingan sa politiko at sa bilyonaryo para i-divert ang issue ng kanyang pagiging what? Sinungaling, double agent, at mangga-aligned, NPA-aligned. Okay? Kasi, yung mga Joma season aligned doon sa Daig. Ang sabi dito sa article June 19, Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte appears to have thrown his support behind Cagayan de Oro Councilor Joylene Girly Balaba. That's good. Tama lang ginawa ni Baste. A known ally of his father, former President Rodrigo Duterte, amid growing tensions among the Duterte camp's online supporters. Nabanggit kasi yung pangalan ko dito, kaya kailangan kong bigyan ng pansin. In a recent Facebook post, the younger Duterte shared a video from Billionario News Channel featuring Balaba's visit to the former president of the ICC Detention Center in The Hague, Netherlands. Okay, his caption, kanagsigig lang raman nila akong di ganahan diha. Ang translation, what I don't like are those who keep babbling nonsense. Ang mga nonsense, itong si Alpotera at ang team niya. Dahil pinipilit nila ang kasinungalingan na si Girly ay tinitira ko. Tignan nyo kung gaano kasinungaling. Sabi dito, the post was widely interpreted as a dig and critics of Balaba. Hindi po ako critic at hindi ako hater ni Girly. Alam ni Girly yan. Dahil hindi ko kilala si Girly until na pinakalala siya sa akin ni Alpotera na siya daw ang girlfriend ni PRRD. Kita mo kung gaano kabastos ang babaeng ito na ipahiya ang
itong kaibigan niya, sabi niya kaibigan niya na binitbit niya doon sa dahig para mag-tandem sila against kay Ma'am Hanilet. Yan ang katotohanan. Tapusin ko lang. The post widely interpreted as a dig critic of Balaba, particularly online personalities who have recently attacked her. I never attacked Girly. Kung nakakapalo kayo sa vlog, kasi gumagawa ng kwento si Team Alpotera, never ko inattack si Girly. Wala po ako. Ang sabi ko nga, di ba, naalala nyo, kawawa naman dahil ipinahiya niya doon sa mga iro niya, doon sa dahig, sa harap ng mga iro niya. Okay. Among those echoed Sebastian's sentiment was Duterte supporter. May nag-post daw na Duterte supporter who posted a similar video with the caption, "Buti pa si Girly Balaba, friends ni VPSB, ni VPSD. Ang iba dyan nga." Okay? So ngayon, ang sabi dito, the show of support for Balaba comes as vlogger Claire Contreras, known online as Maharlika, continues her online tirades against the councilor. Fake news kayo, politiko. Fake news. So ang nagbigay nito ay si Alpot. Si Alpotera ang nagbigay ng information. Never kong inatake si Miss Girly. Naawa nga ako sa kanya, ipinagtanggol ko nga siya dun sa harap ng mga iro nung sinabi ni Alpotera na Ma'am Maharlika, si Girly girlfriend ni PRRD. Kaya nga iniba ko yung kwento nandun. Ulitin ko dahil pinangalanan ko naman, nakaupo si Robin Padilla doon. Sabi ko, Sen, yung mga ex mo na lang pag-usapan natin. Dahil ayoko mapahiya si Girly. Okay? Ayoko mapahiya. Yan ang totoo. So, etong mga balita na to, si Alpoterang duwag na bigatla ang nag-feed nito. So, syempre, yung mga team niya, talagang wala tayong magagawa dyan. Pinakikinabangan niya, so pinakikinabangan siya, kailangan nilang mag-reciprocate. Okay? Hindi kailangan nilang mag-reciprocate sa kanilang Alpotera. Dahil nag-admit naman sila na sila ay Team Alpotera. For the record, kahit balikan niyo yung video ko, hindi ko inatake si Miss Girly Balaba. Wala nga akong idea kung sino siya until nga na pinakilala ni Tony Alpotera. Now, balik tayo sa real issue. Okay? Natatandaan ninyo nung March 11, nung kinidnap, okay? Nung kinidnap ang Pangulong Duterte. Okay? Mula sa Hong Kong, nag-travel ang Pangulong Duterte sa aeroplano pa lang. Nak-witness nyo lahat yun. Okay? Bago ako magsalita, nag-verify muna tayo ng information. So may tinanong tayong tao, ano ba talaga ang nangyari? Personal knowledge nila ito. Ano ba talaga yung nangyari doon sa airport? Kasi wala tayo doon Hindi natin alam yung mga behind the scenes. Ano po ba talaga ang nangyari? So ang nangyari mula doon sa airport, dyan sa Pilipinas, pagtungtong ng Pangulong Duterte, ay binitbit na ng mga demonyong Marcos Bangag police officers sa pamumuno nila Torre ang Pangulong Duterte at sa likod idinala at binyahin na nila doon sa parang minibus para dalhin ang Pangulong Duterte sa Villamor Air Base. For the record, mga kababayan, ayon sa ating informante na nandoon sa minibus, kasi binerify ko, nandoon ba si Alpotera sa loob ng minibus o yung service, yung bus na sinakyan mula airport, mula Ninoy Aquino International Airport na papunta sa Villamor Air Base. Ayon sa ating informanteng lalaki, wala ma'am. Kami-kami lang ang pamilya ni PRRD, si Kitty, si Ma'am Hanilet. Sabi ko, sigurado ka ba? Sigurado ka bang wala si Alpotera doon? Wala po. Kami lang, sila ES, yung ni Pangulong Duterte, yung si Romeo ba yun? Yung nakita ninyo doon sa Villamor Air Base. Okay, fine. Kasi ayoko magsalita nang manghuhula tayo. Kaya kailangan natin extract yung mga information. Okay, fine. Okay. So, nung dumating po kayo, sabi ko, sir, nung dumating po kayo, sir, doon sa, kasi ang dami na nagbibigay sa atin ng information ito kasi mga behind the scene hindi yun nalalaman. Sabi ko, sir, nung bumating kayo doon sa Villamor Air Base, nakita namin si Ma'am Hanilet. Nakita niyo yung video. Si Kitty, di ba? Ando doon si Delgra. Ando yung mga abogado. Ando doon si ES. Di ba? Nag-ginagang up na si Pangulong Duterte. Ginagang up si
Hanilet, nag-gang up si Kitty. Nakita nyo yun, hindi ko na kailangan magpaliwanag. Okay? Sabi ko, sir, nandoon ba si Alpotera? Wala po, ma'am. Okay? Ang nandoon lang, nurse. Kasi kung nandoon si Alpotera, definitely nakita natin doon sa holding area. Now, okay? Kaya kailangan yung tulungan talaga ako dito, mga palangga. Okay? Maganda ito.